Hindi ka ba nagtataka kung bakit kahit pare-pareho tayong nagtatrabaho ay parang may mga taong laging may pera? Habang ikaw ay nagbibilang ng barya, ay may iba na tila hindi nauubusan ng oportunidad. Hindi ito tungkol sa swerte at hindi rin ito tungkol sa talino sa eskwela. Ito ay tungkol sa kung paano gumagana ang kanilang utak araw-araw. Maraming Pilipino ang masipag ngunit nananatiling pagod at kapos. May mga taong kumikita ng pareho sayo, ngunit mas payapa ang buhay at mas maluwag ang bulsa. Ang kaibahan ay hindi sa laki ng sahod, kundi sa paraan ng pag-iisip. May mga sikretong mental na hindi tinuturo sa paaralan at bihirang pag-usapan sa pamilya. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Hindi ito simpleng video na panandaliang inspirasyon lamang. Ito ay paalala na may kontrol ka sa direksyon ng iyong kinabukasan. Kung bukas ang isip mo, ay may matututunan kang pwedeng magbago ng buhay mo. Ang mga taong laging may pera ay hindi mas magaling sa iyo bilang tao. Mas malinaw lang sa kanila kung ano ang uunahin at ano ang iiwasan. Hindi sila alipin ng emosyon kapag pera na ang pinag-uusapan. Ang bawat desisyon nila ay may malay na dahilan at may pangmatagalang epekto. Sa video na ito ay bubuksan natin ang 7 sikreto ng kanilang pag-iisip. Hindi ito pang mayaman lamang, kundi pang karaniwang Pilipinong gustong makaahon. Kung handa kang hamunin ang nakasanayan mong mindset, ay manatili ka hanggang dulo. Dahil posibleng dito mo marinig ang katotohanang matagal mo nang kailangan. Sikreto number 1, iba ang pananaw nila sa pera. Para sa kanila ang pera ay hindi emosyon kundi kasangkapan na dapat gamitin ng may malinaw na layunin. Hindi nila ito ginagastos para lang makaramdam ng panandaliang saya na mabilis ding nawawala. Iniisip nila ng mabuti kung ano ang maibabalik ng bawat pisong lalabas sa kanilang bulsa. Bawat gastos ay sinusuri muna kung may kabuluhan ba ito at may maitutulong sa hinaharap. Maraming Pilipino ang nasanay na gantimpala ng sarili kahit wala pang matibay na pundasyon sa ipon. Kapag may kaunting pera ay madalas itong nauuwi sa luho at pansamantalang aliw na walang balik. Ang utak ng taong laging may pera ay marunong maghintay kahit malakas ang tukso sa paligid. Mas pinipili nila ang hindi masarap at hindi komportable ngayon kapalit ng mas magaan na buhay bukas. Hindi nila tinitingnan ang pera bilang katapusan ng paghihirap, kundi bilang simula ng mas maayos na plano. Kapag may pumasok na kita, ay iniisip agad kung paano ito mapapalago at mapapakinabangan. Mas mahalaga sa kanila ang malinaw na direksyon ng pera kaysa sa bilis ng paggastos. Kaya kahit mabagal at tahimik sa umpisa, ay tuloy-tuloy ang kanilang pag-angat sa buhay. Ang disiplina sa pag-iisip ang nagsisilbing unang pundasyon ng tunay at pangmatagalang pagyaman. Hindi ka yayaman kung ang unang reaksyon mo sa pera ay ubusin ito ng walang pag-iisip. Ang utak na marunong magpigil ay utak na marunong magtimbang ng tamang desisyon. At ang taong marunong magtimbang ay bihirang manatiling kapos at laging naghahabol. Kung babaguhin mo ang pananaw mo sa pera, ay unti-unti ring babago ang direksyon ng buhay mo. Hindi mo kailangan ng malaking kita para magsimula sa tamang paraan ng pag-iisip. Kailangan mo lamang matutong igalang at pahalagahan ang perang dumadaan sa iyong mga kamay. Dito nagsisimula ang unang hakbang ng mga taong laging may pera at hindi natitinag. Sikreto number 2, marunong silang magpaliban ng kasiyahan. Ang mga taong laging may pera ay hindi inuuna ang sarap ng ngayon, kundi ang malinaw na resulta sa hinaharap. Alam nila na ang bawat desisyong puno ng pansamantalang saya ay may kapalit na bigat sa mga susunod na araw. Hindi sila agad sumusunod sa bugso ng emosyon, lalo na kapag pera ang kapalit ng desisyon. Mas pinipili nilang tiisin ang kakulangan at hindi komportabling sitwasyon ngayon kaysa magsisi sa bandang huli. Sa kulturang Pilipino ay karaniwan ang mag-enjoy kahit kapos basta may maipakita sa iba. Ngunit ang utak ng taong laging may pera ay hindi nabubuhay para lang makasabay sa uso at opinyon ng paligid. Hindi nila kailangang patunayan sa kahit kanino na kaya nilang gumastos at magpakitang gilas. Mas mahalaga sa kanila ang tahimik at tuloy-tuloy na pag-usad kaysa sa pansamantalang papuri ng iba. Kapag may oportunidad na gumastos, ay tinatanong muna nila ang sarili kung ito ba ay tunay na kailangan.
Alam nila na hindi lahat ng kaya mong bilhin ay dapat mong bilhin sa mismong sandali. Marunong silang mag-antay hanggang maging tama ang panahon at mas malinaw ang sitwasyon. Sa ganitong paraan ay hindi nasasayang ang lakas oras at perang matagal nilang pinaghirapan. Ang pagpaliban ng kasiyahan ay hindi nangangahulugang ipinagkakait mo ang sarili habang buhay. Ibig sabihin lamang nito ay marunong kang pumili kung kailan ka dapat magpahinga at kailan ka dapat magtiis. Ang utak na may disiplina ay marunong magtakda ng tamang oras para sa pahinga at paggastos. Kaya kapag sila ay gumastos, ay buo ang loob at walang bakas ng kaba o pagsisisi. Kung matututo kang pigilan ang sarili, kahit may kakayahan kang gumastos, ay mas lalakas ang kontrol mo sa buhay. Hindi madali ang magsabi ng hindi sa sarili, lalo na kapag pagod at punong-puno ng stress. Ngunit dito malinaw na nahihiwalay ang taong laging kapos sa taong unti-unting umaangat. Ang kakayahang mag-antay at magtimpi ang isa sa pinakamalakas na sikreto ng utak ng mga taong may pera. Sikreto number 3, pinapahalagahan nila ang pangmatagalang pag-iisip. Ang mga taong laging may pera ay hindi nagdedesisyon base lamang sa pangangailangan ngayon, kundi sa magiging epekto nito sa mga darating na taon. Iniisip nila ng masinsinan kung saan hahantong ang bawat hakbang, kahit hindi pa agad nakikita ang malinaw na resulta. Hindi sila madaling nadadala ng mabilisang kita na walang matibay na direksyon at malinaw na layunin. Mas pinipili nila ang mabagal, ngunit siguradong pag-usad kaysa sa biglaang ginhawang panandalian lamang. Maraming Pilipino ang nasanay na maghanap ng instant na solusyon kapag may problema sa pera. Kapag may alok na mabilis na kita, ay agad itong kinakapitan kahit may kasamang panganib at duda. Ang utak ng taong laging may pera ay sanay magtanong, mag-usisa at magsuri bago sumugal. Alam nila na ang madaling pera ay kadalasang may kapalit na masakit at mahal na aral sa huli. Pinaplano nila ang kanilang buhay na parang mahabang paglalakbay at hindi isang biglaang karera na minamadali. May malinaw silang direksyon kahit hindi pa buo at kumpleto ang lahat ng sagot sa ngayon. Handa silang magtiis at maghintay ngayon para sa mas matibay at mas maayos na kinabukasan. Para sa kanila ang oras ay kakampi na nagpapalago sa tamang desisyon at hindi kalabang nagmamadali. Hindi sila natitinag kapag mabagal ang resulta ng kanilang mga pinaghihirapan at ginagawa. Alam nila na ang mga bagay na tunay na may halaga ay nangangailangan ng sapat na panahon. Hindi nila ikinumpara ang sarili sa mabilis umangat na maaring panandalian lamang ang tagumpay. Mas pinahahalagahan nila ang tibay at konsistensi kaysa sa bilis at ingay ng resulta. Kung sisimulan mong mag-isip ng pangmatagalan, ay kusang mag-iiba ang paraan mo ng pagdedesisyon sa buhay. Matututo kang umiwas sa mga bagay na maganda lamang sa simula, ngunit mabigat sa bandang huli. Unti-unti mong mapapansin na mas kalmado, mas malinaw at mas buo ang direksyon ng iyong buhay. Ito ang mindset na tahimik na bumubuo sa pundasyon ng mga taong hindi nauubusan ng pera. Sikreto number 4, marunong silang mag-invest sa sarili. Ang mga taong laging may pera ay hindi iniisip ang kasalukuyang luho, kundi ang pagpapalago ng sariling kakayahan. Alam nila na ang pinakamahalagang puhunan ay ang kaalaman at kasanayang dala nila sa buhay. Hindi nila sinasayang ang oras sa walang kwenta na aliw o pansamantalang kasiyahan. Bawat oras at enerhiya ay inilalapat nila sa pagpapabuti ng sarili upang mas dumami ang oportunidad. Maraming Pilipino ang natutong magtrabaho para sa iba at hindi para sa sariling pag-unlad. Kadalasan ay inuuna ang sahod kaysa ang pag-aaral o pagpapalago ng kakayahan. Ngunit ang utak ng may pera ay marunong maglaan ng oras para sa personal na pag-unlad. Alam nila na sa bawat aral na natutunan ay mas lalawak ang daan patungo sa tagumpay. Hindi sila natatakot gumastos sa tamang bagay para sa kanilang sarili. Maaring ito ay kurso, libro o karanasan na magpapaunlad ng kanilang kakayahan. Hindi nila iniisip ang kasalukuyang gastos bilang luho kundi bilang pamumuhunan. Kaya kapag may oras at pagkakataon sila, ay walang alinlangan na gamitin ito para sa kanilang ikabubuti. Pinapahalagahan nila ang oras na inilalagay sa sariling edukasyon at karanasan, higit sa pansamantalang aliw. Alam nila na ang bawat natutunang bagay ay may direktang epekto sa kinabukasan. Hindi nila iniisip kung makikilala o makikita ng iba ang kanilang pinaghirapan. Mas mahalaga sa kanila ang lumago at maging handa kaysa magpakitang gilas sa kasalukuyan.
Kung matututo kang mag-invest sa sarili mo, kahit maliit na paraan lamang, ay unti-unti mong makikita ang pagbabago sa buhay. Mas magiging handa ka sa oportunidad at mas may kakayahang gumawa ng tamang desisyon. Ang kaalaman at kasanayan na pinaghirapan ay hindi mawawala at laging magiging puhunan mo. Ito ang sikreto na dahilan kung bakit ang utak ng may pera ay laging nakakauna sa pagkakataon. Sikreto number 5, marunong silang mag-manage ng oras. Ang mga taong laging may pera ay hindi sinasayang ang oras sa walang kwenta o walang direksyon na gawain. Alam nila na bawat sandali ay mahalaga at may potensyal na magdala ng oportunidad. Hindi nila iniisip na oras ay simpleng dumaraan lamang, kundi isang mahalagang puhunan na dapat pangalagaan. Ang bawat desisyon nila sa araw-araw ay isinasaalang-alang kung paano ito makakatulong sa kanilang hinaharap. Maraming Pilipino ang nasanay na magpalipas ng oras sa aliw o simpleng gawain na walang epekto sa kinabukasan. Kadalasan ay iniisip lang ang ngayon at hindi ang magiging resulta ng mga aksyon sa darating na panahon. Ngunit ang utak ng may pera ay may malinaw na plano sa paggamit ng bawat oras. Alam nila kung ano ang dapat unahin at kung alin ang pwedeng ipagpaliban o iwasan. Hindi sila natitinag ng distraksyon at hindi nagmamadali sa walang kabuluhang bagay. Kapag may layunin sila, ay buong konsentrasyon nilang tinutukan ito hanggang makamit ang resulta. Hindi nila iniisip ang opinyon o panghuhusga ng iba sa oras na inilalagay nila sa kanilang pagpapalago. Mas pinipili nila ang produktibong oras kaysa sa pansamantalang kasiyahan o papuri. Pinapahalagahan nila ang balanseng paggamit ng oras sa trabaho, pag-aaral at personal na pag-unlad. Alam nila na ang oras na ginugol sa tamang bagay ay nagbubunga ng malaking benepisyo sa hinaharap. Hindi nila ikukumpara ang sarili sa iba, kundi ang sariling progreso sa nakaraang araw. Ang disiplina sa oras ang nagiging pundasyon ng kanilang tuloy-tuloy na pag-unlad at tagumpay. Kung matututo kang planuhin at pangalagaan ang oras mo sa bawat araw, ay mas malaki ang posibilidad na umasenso ka. Ang tamang paggamit ng oras ay nagbibigay daan sa mas malinaw na desisyon at mas maayos na buhay. Ang mga taong may pera ay laging nauuna, hindi dahil mas maswerte, kundi dahil marunong silang mga siwa sa kanilang oras. Ito ang sikreto na bumabalot sa kanilang utak at nagdadala sa kanila sa matatag na kinabukasan. Sikreto number 6, marunong silang humawak ng pera ng maingat. Ang mga taong laging may pera ay hindi basta gumagastos ng walang plano o sinusunod ang damdamin lamang. Alam nila na bawat pisong lumalabas sa bulsa ay dapat may malinaw na dahilan at kapakinabangan. Hindi nila iniisip na pera ay simpleng pamalit sa kasiyahan, kundi isang kasangkapan na nagbubukas ng oportunidad. Bawat transaksyon nila ay pinag-iisipan at tinitimbang kung paano ito makakatulong sa kinabukasan. Maraming Pilipino ang nasanay sa mabilisang paggastos, lalo na kapag may kita o bonus. Madaling matukso sa luho at pansamantalang aliw na agad na uuwi sa kakulangan sa kalaunan. Ngunit ang utak ng may pera ay marunong magtakda ng limitasyon at magplano bago gumastos. Alam nila na ang disiplina sa pera ang nagiging pundasyon ng tuloy-tuloy na tagumpay. Hindi sila natitinag ng tukso o presyo ng kapaligiran. Kapag may dumating na pagkakataon, ay sinusuri nila ito kung sulit ba at may maibabalik. Hindi nila iniisip ang opinyon ng iba, kundi ang kanilang pangmatagalang layunin. Mas pinipili nila ang maliit na sakripisyo, ngayon kapalit ng mas malaking benepisyo bukas. Pinapahalagahan nila ang pag-iwas sa utang at hindi kailanman ginagamit ang pera sa bagay na hindi makakatulong sa kanilang plano. Alam nila na ang bawat utang ay maaring maging pasanin sa hinaharap, kaya bago gumawa ng anumang finansyal na desisyon, ay maingat nilang sinusuri ang lahat ng posibleng epekto. Ang bawat hakbang sa pera ay may malinaw na layunin at direksyon. Kung matututo kang humawak ng pera ng maingat at planado, ay unti-unti mong mararamdaman ang pagbabago sa iyong buhay. Mas magiging ligtas at maayos ang takbo ng iyong kabuhayan at hindi ka basta-basta malulugi. Ang utak ng may pera ay palaging nag-iisip at nagplaplano bago kumilos, kaya hindi sila napuputol sa kanilang pag-unlad. Ito ang sikreto na nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan at kalayaan sa kanilang pinansyal na buhay. Sikreto number 7, marunong silang magpalago ng kinikita. Ang mga taong laging may pera
ay hindi natutulog sa ideya na ang pera ay para lang gastusin. Alam nila na bawat kita ay may potensyal na lumaki kung gagamitin ng maayos at may plano. Hindi nila iniisip na sapat na ang sweldo o kita sa araw-araw, kundi kung paano ito maaring gawing mas malaki sa hinaharap. Bawat hakbang nila ay nakatuon sa pagpapalago ng yaman at hindi sa pansamantalang kasiyahan lamang. Maraming Pilipino ang nasanay na basta kumita ay agad gumastos sa kagustuhan at luho. Kapag may dumating na pera ay kadalasan ay nauuwi ito sa gastusin na hindi nakakatulong sa hinaharap. Ngunit ang utak ng may pera ay palaging naghahanap ng paraan kung paano ito mapapalago at magiging produktibo. Alam nila na kahit maliit na halaga ay maaaring lumaki kung ilalagay sa tamang pagkakataon at disiplina. Hindi sila natatakot subukan ang mga bagong paraan ng investment o pagkakakitaan. Maaaring ito ay negosyo, stock market, o simpleng maliit na investment na may potensyal na lumago. Bawat risk na kanilang tinatanggap ay pinag-aaralan at tinitimbang kung sulit at may malinaw na benepisyo. Hindi basta sumusugal kundi kumikilos ng may tamang kaalaman at plano. Pinapahalagahan nila ang pag-iipon at pag-invest sabay-sabay. Hindi nila iniisip na ang pag-iipon ay sapat na, kaya sinasamahan ito ng kaalaman kung paano palaguin ang pera. Alam nila na ang pinaghirapang pera ay mas lalago kung gagamitin sa paraan na makababalik sa kanila ng mas malaki. Mas pinipili nila ang maingat at produktibong aksyon kaysa sa mabilisang luho na naglalaho agad. Kung matututo kang palaguin ang kinikita mo, kahit sa simpleng paraan lamang, ay mas magiging matatag ang iyong buhay. Ang bawat hakbang na pinag-isipan at planado ay nagdadala sa iyo ng mas maraming oportunidad at seguridad. Ang utak ng may pera ay laging nakatuon sa pag-unlad at hindi sa pansamantalang kasiyahan. Ito ang huling sikreto na nagtatakda kung bakit sila laging may pera at hindi natitinag sa hamon ng buhay. Huwag kang magkamali. Ang kaalaman na ito ay pwedeng baguhin ang takbo ng buhay mo kung ia-apply mo ng tama. Hindi sapat na nanonood ka lamang. Kailangan mo ring kumilos at ipatupad ang mga sikreto ng utak ng may pera sa sariling buhay. Ang 7 sikreto na ating tinalakay ay hindi puro teorya, kundi mga praktikal na paraan na ginagamit ng mga taong palaging umaangat sa buhay. Kung patuloy mong isasabuhay ang tamang mindset, disiplina, at tamang desisyon sa pera, oras at sarili, unti-unti mong mararamdaman ang pagbabago na magdadala sa iyo sa mas maayos at mas ligtas na kinabukasan. Alalahanin na hindi ito isang magic trick o instant na solusyon, kundi hakbang-hakbang na proseso na kailangan ng tiyaga at consistency. Ang pagbabago sa mindset ay magsisimula sa simpleng desisyon araw-araw, sa maliit na hakbang na paulit-ulit mong gagawin ng may layunin. Kapag natutunan mong unahin ang tamang desisyon kaysa sa pansamantalang aliw, mas madali mong maaabot ang tagumpay na matagal mo nang pinapangarap. Ang bawat hakbang na gagawin mo ngayon ay may direktang epekto sa iyong hinaharap. Kaya huwag sayangin ang kaalaman na ito. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Panatilihin mo ang tamang mindset, disiplinahin ang sarili, at gamitin ang oras, pera at kakayahan mo ng wais at may plano. Ang tagumpay ay hindi lamang sa may pera, kundi sa may malinaw na direksyon, matibay na disiplina at tamang pag-iisip. Huwag kang matakot simulan ang pagbabago ngayon dahil ang bawat maliit na hakbang ay nagdadala sa iyo ng mas malaking oportunidad bukas.